At dahil Burr months na nga, pumasok na yung Burr months, eto, magsisimula na ang Pasko ng mga Pilipino. Kaya ang share nating recipe ngayon ay yung sikat na sikat tuwing Kapaskuhan. Ito yung bibingka. Simple lang to guys, isang haluan lang. Kailangan lang natin ng gata. 1 cup ng fresh coconut milk. O, sinalin ko pa. Sayang yung measuring cup. Maghuhugas pa tayo. That's 1 cup and 1/4 cup ng milk. Any type ng milk, fresh milk, evaporated milk, or full cream milk. Kaya pwede yun. 1/3 cup ng sugar. 2 eggs. 2 teaspoons ng baking powder. And 1 1/4 cup ng rice flour. Yung regular na rice flour lang, hindi yung glutinous. Although, pwede kayo mag-incorporate, pwedeng kalahating rice flour na regular and then kalahating glutinous flour. So, may difference lang sa texture. Nagawa ko na rin kasi siya dati and okay siya. Pero for this recipe, gawin muna nating lahat puro regular rice flour. And then 2 tablespoons ng margarine. Tansyahan na lang to guys. Kasi syempre nung panahon na yon, saka yung mga nagtitinda, hindi naman gumagamit ng butter. Talagang margarine ang ginagamit nila. And then mix lang natin. Napakabilis. Yung pan natin gagamitin ko is dalawang 6-inch pan. Yung dahon ng saging, ininit ko lang siya for few seconds sa oven. Nung lumambot na, hinulma ko na dito sa ating pan. Tapos ginipit ko na lang yung excess. Ang sarap nito. Bigla ako nag-crave kasi ng bibingka. Tapos sakto naman, September na. So this is the perfect recipe to share para ngayong magpapasko na. Napakabilis ng panahon, no? Burr months na. So instead of grated cheese, gawin na nating cube. Quick melt cheese lang to guys. Or any cheese na prefer nyo actually. And then, syempre, last, yung ating salted egg. Sarap nito, promise. Maganda dito, pwede kayong gumawa ng bibingka anytime. So, eto na. Napakabilis lang, guys. Meron na tayong bibingka. Hindi pa. I-bake pa natin to. Preheated oven, 180 degrees. Bake natin for 30 to 35 minutes. Alright, eto na. Na-bake na natin yung ating bibingka. After about 30-35 minutes. So, papalamigin lang natin ng konti. Tapos, itatry na natin. Ibang klase talaga kapag nasa banana leaf siya. Siyempre yung aroma niya and somehow nagkakaroon ng kakaibang lasa din. Dito tayo sa may itlog na pula siyempre. Guys, Merry Christmas nga pala. Sarap. Sarap niya. Best siya kainin ng bagong luto. Yun lang guys. Thank you for watching and I'll see you sa next vlog natin. Bye-bye.